don't panic. Alamin kung paano labanan ang virus. Kung ito ay giyera, kailangan mo ng armas at bala. Siguraduhin meron ka nito sa inyong bahay, opisina, sasakyan, sa bag at sa bulsa. Tissue, alcohol, at syempre, face mask. Kapag galing sa labas, maligo muna at magpalit ng damit bago makipag-bonding sa iyong pamilya dahil love mo sila. Help! Huwag muna magtsikahan habang kumakain para iwas spread ng virus sa talsik ng laway natin. Layo-layo muna pag may time. Practice social distancing. Pare! Sorry, pare. Bakit? Yung virus na yan? Hindi tayo tatablan niya. Matibay tayo, pre. Pare, iba pa rin ang nag-iingat. Remember, nasa huli ang pagsisisi. Wala mo ng shake hands or beso-beso. Huwag lang sana sasama ang loob. Basta, friends pa rin tayo. Gumamit ng ballpen o ng siko sa pagpindot ng elevator keys at buttons. Magagdan na lang tayo. Iwas virus kapag exercise ka pa. Sa panahong gaya nito, mainam na iwasan muna ang pagpunta sa matataong mga lugar, mga pagtitipon at pwede ring tumanggi sa mga imbitasyon. Kung hindi naman maiiwasang lumabas, tandaan ang mga sumusunod. Gumamit ng alcohol o maghugas ng kamay, pagkatapos humawak ng pera, doorknobs at iba pang bagay na maaaring kapitan ng COVID-19. Iwasang hawakan ang inyong muka, lalo ng ilong, ang bibig at ang mga mata. Gumamit ng tissue kung kinakailangan. Kung ikaw naman ay babahin o uubo, gumamit ulit ng panyo, tissue o bumahin o umubo sa siko. Kumain ng masusustansyang mga pagkain, maging malinis sa katawan at mag-ehersisyo. Maging mapagmatyag, pairalin ang malasakit sa kapwa at manalangin tayo sa may kapal na mapagtagumpayan natin ang labang ito. Huwag hayaang manaig ang nerbiyos. Sapat na kaalaman at tamang aksyon ang kailangan. Sama-sama natin labanan ang virus. Mag-uulat sa taong bayan, sasagutin ang mga napapanahong usapin, kakapanayamin ang iba't ibang opisyales ng lokal o nasyonal na pamahalaan. Samahan si Congressman Lord Alan Velasco at Provincial Administrator Mike Velasco sa programang Love on Air. Love on Air. Tuwing alas 4 hanggang alas 5 ng hapon, every other Thursday sa Marinduque News Network, Lucky 7, Channel 3. Love on Air. Love on Air. Magandang araw po mga kababayan. Ito po si Mike Velasco, ang inyong Provincial Administrator at welcome po sa Love on Air. Magandang araw po sa inyo lahat. Ito naman po si Congressman Lord Alan Velasco at wini-welcome ko po kayo sa ating mga tagapakinig at taga-subaybay sa Love on Air. So bago po tayo magsimula ay siyempre magpasalamat po tayo sa ating Diyos. So ito po, magbabasa po tayo ng Bible verse po natin for the day. At ito po ay nanggaling sa Nahum chapter 1 verse 7. The Lord is good, a stronghold in the day of trouble, and He knows those who trust in Him. So yun po, magbabalik po tayo, magko-commercial break muna po tayo, papakita muna po tayo ng mga videos na galing po sa office ni Congressman Lord Velasco. Kita-kita po tayo.
At muli po tayo nagbabalik sa Love on Air. Kasama ko po si Congressman Velasco. At ang ating guest po ngayon, ang ating Provincial Health Officer na si Dr. Jerry Caballes. So, kamusta po, Doc? Magandang umaga po, no? PA, saka of course kay Congressman. Yes, magandang araw, Doc. So Doc, kamusta naman po yung status ng probinsya natin with regard sa mga positive na COVID patients? PA, sa ngayon, as we speak now, maganda yung ating lagay, no, dito sa ating probinsya. Alam naman po natin na nagkaroon tayo, no, ng 6 na kaso before. At dun sa 6 na yon, actually, ang last case natin dun sa 6 before was first week ng April pa, no? Tapos sa dagdagan ito ng additional na 2, kaya po ang total natin ngayon sa kasalukuyan ay 8 na 8 confirmed cases. Yung isa sa bagong 2, no, ay nangyari noong July 3 na ang isang kababayan natin ay na-involved sa isang vehicular accident, no? At dahil po maselan yung kondisyon niya, ay minarapat ng Provincial Hospital, mga doktor po natin doon, para mas magamot ng mas maayos ang pasyente, ay transfer po natin ito sa Manila. No? At ito po ay na-transfer sa East Avenue Medical Center noong July 4. Nangyari yung aksidente July 3, na-transfer yung patient July 4, at yung East Avenue Medical Center ho, by its protocol, no? Standard protocol, ay nag-conduct ng RT-PCR test. Kasi ito po yung standard protocol ng mga ospital sa Manila. At nalaman nga dun sa examination na yon, no? Although unfortunately, nagawa yung RT-PCR noong day, no, July 5, which is unfortunately namatay din yung pasyente during that time. At lumabas yung resulta niyan ay July 10. So, immediately after malaman po natin yung resulta, ay kinonduct kaagad, no, by DOH protocol again, yung contact tracing dun sa tao na nabanggit, no? At for the information of everybody, 47 po ang 67 ang nakahalubilo ng taong yon. At unfortunately again, 45 of them are healthcare workers. Fortunately though, among the nakahalubilo niyang numero na ganon, 4 lang po ang nag-develop ng simptomas, no? Isa ay yung driver na nag-transfer. Pangalawa ay yung medtech na nag-attend, no? Doon initially doon sa pasyente dito sa atin. Ang pangatlo po ay yung kanyang contact na isang health worker din sa Torrijos, sa Municipal Hospital. Sa taga Torrijos po ito, Doc? Taga Torrijos Congressman, no? Actually, worker siya sa Municipal Hospital ng Torrijos. At yung isang nakahalubilo po, Doc? At yung isa pa ay nakahalubilo niya sa labas na isang provincial employee din, no? Sa agriculture. So yung 4 na yon nag-develop ng symptoms. So again, by protocol, kinuna natin sila ng RT-PCR. At ang maganda po, no, yung 3 na healthcare workers ay negatibo na. Yung isa, unfortunately, ay hindi pa lumalabas yung resulta. Kasi naabutan tayo noong pag-slow down, no, ng operation ng RITM. Kasi doon po tayo nagpapadala ng specimen, no? A situation na wala tayong control. Okay? Nonetheless, yung pong lahat, no, na naging symptomatic
at even the rest of the contacts ay natapos na po yung standard na 14-day quarantine reckoned from July 3, 2020, at lahat po sila is declared kumbaga safe na at bumalik na sa kanila pong mga lugar na pinagtatrabahuhan. That's good, Doc. So, yun ang good news doon. Oo. Yan ang sinasabi ko nga, Doc, because right now, because ano tayo ngayon, Doc? MGCQ ng Marinduque, no? So, we're actually outside yung talagang napakahigpit na ECQ, then you go down to MECQ, tapos nag-GCQ ka, tapos MGCQ. That's why napag-isipan namin ni PA Mike to talk to you today para kasi we want to address itong issue na to sa ating probinsya. Anong issue ito? Ang issue kasi natin dito is, although nag-MGCQ tayo, it doesn't mean na wala ng COVID. Okay? That's what yung gusto namin kasi i-point out sa mga kababayan natin. COVID is still existing. And based on the study, correct me if I'm wrong, Doc, based on the study, it is actually 9 times more infectious than it was before. So, ibig sabihin, PA Mike, talaga mas delikado ito ngayon. 3 weeks ago, nagkaroon ng study, ang Pilipinas, 35,000 plus ang infected. Okay, that's 3 weeks ago. Now it's After 70. 3 weeks, dumoble. Tayo ngayon, if you 70 check plus. the data, we're actually above 70,000 infected. And when you look at the infected, ang karamihan dyan, asymptomatic. Ang pinoproblema natin ngayon, although hindi pa proven whether they are infectious or not, but we, as looking at the rate na nagsispread ang virus, it seems na infectious ang mga asymptomatic. And looking at the example of Doc Caballes kanina, yung napacheck natin, Doc, na nagmumotor, na aksidente, definitely I can assume asymptomatic yung tao because lumalabas-labas eh. So I guess he's either asymptomatic or mild case. But nakita naman natin doon sa mga nakahalubilo niya, buti na lang nag-contact tracing sila, Doc Caballes, nakita natin na out of all the nakahalubilo niya, 4 doon, nagkaroon ng mild symptoms. Tama, no, Doc? So, yun yung parang we want to shout out. Yan. Parang shout out millennial tayo. Shout out ng konti sa ating mga kababayan. We're still asking each and everyone to please practice the minimum health protocols. Parang ganito ngayon, sa amin rito sa harap. Nakikita nyo naman, naka-face mask kami nila, Doc. Naka-face shield. Actually, ang minimum health protocols natin is just to wear a face mask. Tama na, Doc? Face mask, hand sanitizing, hugas-hugas ng kamay, PA. Pero itong face shield, hindi kailangan yan. However, nakikipag-discuss nga ako kanina kay Doc Caballes, I think it's high time that we also push for each and every Marinduqueño to wear face shields pag lumalabas sila ng kanilang bahay. Bakit? Siguro maganda ipa-explain natin kay Doc Caballes why it's also important to protect the eyes. Ano, Doc? Sige nga, Doc. Bakit kailangan natin protektahan ng mata? Ang importansya ng pagproteksyon ng mata, actually mata, ilong, bibig, kasi mucosa siya, meaning siya yung area na medyo napapasukan at pwedeng ma-penetrate ng viruses, And therefore, yung 3 areas na yon should be protected at all times, So I agree with you 100%, Congressman, na dapat siguro include na natin yung protection sa mata. Kasi for the information of everybody, ang mga experts sa infectious disease, ay nagsasabi na kapag gumamit ka ng mask, for example, you are protecting yourself 85% na. Wow. 85% protection malaki-laki. yan. Yes. So kung lagyan mo pa ng additional protection yung mata, kasi siyempre yung face mask will only cover the The mouth and the nose. yung ilong,
then probably you will add up, say, mga 5 or additional 10%. 10%. Then samahan mo yan noong other health standards, protocol na pinatutupad at pinapakiusap natin, no? Sa ating mga kababayan, yung social distancing, yung frequent washing of hands. Alcohol rin, no, Doc? You can use alcohol, no? 65% and above. At yung frequent disinfection or decontamination ng surfaces, especially yung mga madalas nating mahawakan unconsciously, I will probably make Marinduque stay where we are now. No? Ang question ko, Doc, because ang gusto ko malaman, what is more effective? Washing your hands or cleaning with alcohol? What's more effective kaya? Yung alcohol kasi, Congressman, no, is actually could actually kill the virus, no? Ang soap is, ang mechanism kasi ng soap is just to palutangin mo yung, kasi detergent siya, no? So, pinapalutang niya yung virus sa skin mo, where probably nandun siya. Then, pagka-wash mo niyan, syempre, natatanggal yon with the water, no? Kasi the virus, pag nag-stay siya ng matagal-tagal sa environment, no? Although, ano yung definite na tagal, hindi pa natin alam yon. Ang presumption is, namamatay yung virus, no? Outside the human host or the animal host for that matter. So, mas effective, Doc, kung mag-alcohol tayo? Because my question is, yung mga gina-guidelines kasi natin dati, you have to wash your hands for 20 seconds, 10 seconds. Kaya lang, let's be realistic. Wala naman naguhugas ng 20 seconds talaga. I just want to be real to everyone. Kahit tanungin natin siguro mga kababayan natin, I know 20 seconds ka nagsasabon. Tapos, we don't even know kung yung sabon na ginamit is really effective. Are all soaps ba, Doc, effective in removing the virus from the hands? Kasi pwede ba, Doc, Kasi, sorry, yung explanation kasi ni Doc was, a soap is a detergent. So it lifts the virus out of your surface of the hands and then washes it off. So if that's the case, does it mean, Doc, na lahat ng sabon will be effective? Yes, technically lahat, no? Kasi yung detergent siya, it emulsifies yung virus up dun sa skin mo. And then, syempre, kailangan maghugas. No? Okay. Pero ako, Doc, question ko, di ba, sa pagsasabon, paano kunyari sa isang household, isa yung sabon nilang gagamitin, maghugas yung isa, tapos yung isang susunod, gagamitin yung sabon, hindi ba possible mag-transfer yung gumamit ng sabon na may sakit? Theoretically, that is possible, no? Although, technically, medyo maliit ang chance ng transfer doon. Because, syempre, yung detergent nga, yung sabon, no? So, as long as pag ginamit niya yun, kahit na may virus doon, at maayos yung paghugas, then mawawash off yung virus din doon, no? So at least salamat kay Doc Jerry, medyo nalinawan tayo. Comparing the two process na para pagtanggal natin ng virus, I think it's mas marirecommend natin to better use alcohol, Doc? Kasi instantly kills the virus yan, no? So, although okay ang hand washing, pero mas parang nire-recommend natin sa ating mga kababayan, if you have alcohol, always use alcohol after touching each and every surface. Because explain nga ni Doc Jerry kanina na we don't know kasi kunyari may nagsalita, may nag-sneeze, may umubo, dito, pak! Lumandig sa table. It hasn't been scientifically shown kung gaano katagal ang existence niya rito sa outside surfaces. So, makakapit kang ganyan, as much as possible, you wash with alcohol or wash your hands. Kailangan 70%, tama ba, Doc? 70%? 65. At least 65%. About. So napakaganda nga yan. Those are the things. And that's why, sinasabi ko nga, Doc, that's why gusto natin i-push na rin itong face shield. Why?
kakasabi lang ni Doc kanina, there's only 3 ways para makapag-COVID tayo. Mapasukan tayo ng virus sa katawan. And that's through the eyes, the nose, and the mouth. If you're wearing a mask, always remember, mapre-prevent matouch yung mouth and nose. Okay. Pero pag wala kang face shield, ang laki ng chance na palagi mong Alam mo naman tayo mga Pilipino, mahilig tayo maghawak-hawak sa mukha natin. Siguro pag magkaroon ng study, how many times we touch the face? Baka 1,000 yan, o hundreds. So kung may face shield tayo, that would actually protect us more. Because may isip mo, ay, bawal pala kapitan. Ay, di ba? Or, tama ba, Dok? Ako kasi, mahilig rin ako maghawak ng face eh. But before I touch my face, alcohol muna ako bago... Kunya, nangati ilog ko, gusto mo kamutin. Mag-alcohol muna ako. Mag-alcohol tayo. Pagka-alcohol mo, pwede mo nang kamutin yung ilong mo. Parang gano'n, no, Doc? That's safe. So siguro from today, I would be recommending to Doc Caballas na if he can recommend to the governor, baka we can make it mandatory also na mag-wear na rin ng face shields. Specifically, when we go outside. Lalo na yung sumasakay sa jeep. Jeep, cramped space yan. Kahit sabihin natin open siya, dumadaan yung hangin, we'll never know kung yung may mga aerosols nga na lumilipad. So, very, very kailangan natin na to keep ourselves protected. So, Doc, pwede natin gawin yan, Yes, I agree. Na lagyan natin ng face shield. So, ngayon, Doc, ang gusto ko sanang tanungin, kasi sa mga kababayan na natin, I'm sure marami dyan ng medyo may anxiety, syempre, karamihan, hindi nakakalabas, mga 60 years old and above, and 18 and below. Tama ba, Doc? Yan, bawal lumabas yan. So, ngayon, here's the question. I'm sure marami sa mga kababayan natin gusto malaman to. What if, Doc, nasa bahay ako, nagkaroon ako ng kahit sabihin natin sipon. Yan. Sipon lang. Walang fever, walang cough, sipon lang tayo. Ano ba, Doc? Delikado na ba to? What does that person have to do para COVID na ba yon? So, yan yung mga ibang tanong eh. Can I just take tablets and hintay ko na lang gumaling ako, tapos hindi ko na i-report. Ano bang kailangan ng protocols natin dyan, Doc? So kung gusto nating maging mapanatili yung condition natin, kasi yung condition ng probinsya, for the information po ng lahat, despite of the new cases, ay maganda hanggang ngayon. At that's the reason why we are still in the low risk under the latest classification. Isa tayo sa pinaka-safest pagdating sa Mimaropa. Of course, Romblon, being a province without a case, is number 1 sa Mimaropa. Pero isa tayo dun sa pinakamaganda. Congratulations, Doc, and congratulations sa provincial government at ang ating mga LGUs. Yes. So, answering your question, Congressman, ang dahilan kasi natin kung bakit tayo ganito is because naiwasan natin yung transmission noong mga kaso na magpalipat-lipat sa iba't ibang tao. At isang rason doon ay maagap tayo na nagko-conduct noong contact tracing. So, i-connect natin yung prinsipyo na kailangan pigilin yung transmission dun sa situation na sinasabi mo, Congressman. Kapag may isang tao na may symptom, kailangan kaagad-agad ma-ruled out na siya ay hindi COVID. Para yung kanyang nakakasalamuha during the time na may simptomas siya, ay ma-address kaagad. At kung kinakailangan at malaman siya after na siya ay COVID talaga, ay magawa natin yung kailangang dapat gawin. Dapat ma-isolate siya at magamot according dun sa course, clinical course ng kanyang karamdaman being a COVID case. Okay. So, pag ganyan, Doc, ako may sipon. What do I do? Ano bang gagawin ko?
Tawag ba tayo sa barangay or sa ano? Anong gagawin nung kababayan natin? So, you're correct, Congressman. No? Dapat pupunta ka agad siya sa barangay. Kasi ang first level ng care, no, ay yung the so-called BHERTS. BHERTS is Barangay Health Emergency Team. No? Siya yung dapat na nakakaalam nung mga sitwasyon sa barangay. And therefore, kung nagkaroon ka ng simptomas, ang unang pupuntahan mo ay yung BHERT team. Doon sa BHERT team kasi, kasama doon ay yung BHW or BNS at kuminsan yung chairman, no, ng health ng barangay. Sila yung kasi yung mga tao sa barangay na more or less has the best knowledge pagdating sa COVID. Kasi for the information of everybody, kasalukuyan pa rin po kaming nagtitrain, no? Ina-assist ng provincial government ng mga munisipyo to train the BHERTS for this purpose actually. So dapat pupunta yung isang tao na symptomatic sa BHERT at yung BHERT has the obligation to report it sa municipal health office. Teka, Doc, sorry for cutting you. So, yung kababayan natin, pumunta sa BHERTS natin, advisable ba na siyang pumunta? Hindi ba kailangan parang we have a procedure na lang na yung dun sa bahay? Kasi lahat naman tayo may cellphone. I think yung response team should already provide all the households within that barangay their number para tawag na lang, yung BHERTS na lang ang pupunta doon sa... I think that should be a protocol na we have to implement. Instead of that person going to the barangay, papuntahin na lang natin yung BHERTS doon sa bahay para medyo confined sila doon. Tapos doon na lang niya i-assess. Hindi kaya mas ano yun, Doc? Actually, Congressman, yun yung idea. No? Okay. And this was actually our suggestion. No? At ito yung ini-insist din ng ating governor. Okay. Para maiwasan yung bang, Yeah, yung kasi marami siyang makakahal mo, pag kinontract trace natin, baka maging buong barangay na yan eh. Yung transport, iniiwasan. Right, right. So, ideally, ganun dapat. No? Pero ang limitation natin doon is yung number. Supposedly kasi bawat barangay merong BHERT. So dapat yung BHERT ang pumupunta doon sa pasyente. And I think majority naman ng barangay ginagawa 'yon, no? Okay. So pag pumunta doon, Doc, they will assess. The barangay health worker will assess that suspected na may symptom. Anong gagawin nila doon, Doc? Paalisin nila doon, bibigyan na lang ng gamot, or ano bang ano natin dyan? Ang decision kasi, Congressman, is binibigay sa physician lang. No? So, aakyat sa municipal? Yes. Sa municipal health officer, supposedly, ang mag-a-assess whether siya ay potential COVID case or hindi. No? Siya lang ang pwede magsabi kung yung patient is a suspect or not. No? At pag suspect siya, automatic yon na dapat ina-isolate na kaagad-agad yung pasyente. Okay? At may dalawang protocol tayo sa isolation, no? Sa quarantine, I mean. So, number one is kung yung by the assessment noong municipal health officer ay pwedeng gamit yung bahay ng pasyente is good enough para ma-isolate siya, meaning may sarili siyang kwarto at least kubeta na siya lang ang gagamit doon, no? Habang siyempre iniintay natin yung resulta. Pero maganda po yung sinabi niyo, Doc, because I think most of the kababayan natin medyo takot yan eh. Takot yan madala ba sa isolation centers, PA. Kaya I think if there's an option talaga, that can be pala, na if your house is equipped enough na pwede ma-isolate kayo, pwede pala sa bahay. Okay. So ganun lang pala yung nagiging procedure natin, Doc. Pero ang tanong ko doon,
if the municipal health officer nakita niya na suspected, that's the time isa-swab na kagad yon. Tama? And then that's the time he decides whether to put that person sa bahay na lang, self-isolate, or ilalagay sa isolation center ng LGU. Okay. So, yun yung ano natin. So yun yung mga kababayan, yan ang hinihingi po natin sa inyo. So, if you have any of the symptoms, kahit gaano ka mild, ang pakiusap natin, PA Doc, ang pakiusap natin, i-contact nyo kagad ang ating BERTS, ang ating Barangay Health Emergency Response Team. Para na sa gayon, matingnan tayo kaagad kung meron tayong potential na virus sa ating katawan. Why do we want to do this? It's not only yung sinasabi nating para makip natin yung safety ng buong province. That's one. But more so, yung health at priority nyo po. Kasi kung tayo magka-COVID, ang hirap po talaga niyan. Ngayon po sa Manila, the whole country has 70,000. A lot of them, ang hirap kasi yung gamot ang mahal. Very expensive, di ba? Inaabot ng 1 million pag yung iba nagka-COVID. nagbabayad ng 1 million just to get cured from COVID. So, we're trying to protect ang ating mga kababayan. So, as much as possible, nakikiusap kami sa ating mga kababayan for them to report. So, if you report, para habang maaga, we can assess, then we can actually take care of the problem right there and then. So, yung buong province natin, mapapanatili nating safe dito sa virus na to. And again, I would want to thank the provincial government, ang ating PHO, kila Dr. Jerry, ang ating mga LGUs for doing such a great job na kahit hindi tayo number 1, we're one of the safest. So, we're one of the safest in terms of crime, and let's make it a point na we're also one of the safest dito sa virus na ito. So, yan ang pakiusap po natin. That's why from today, I would be requesting Doc Jerry na, yan nga, we try to push talaga. So, we wear the face mask, we wear the face shield. And what I noticed also, karamihan sa kababayan natin, mahilig tayo sa fist bump. Di ba? Mahilig tayo sa fist bump Mahilig tayo sa fist bump, mahilig tayo sa elbow bump. Honestly, sa mga kababayan natin, as much as possible, let us not do any contact physically sa mga kababayan natin. Bakit? Correct me if I'm wrong, Doc, ha? Ang pinakamagandang gawin na lang natin is to put our hand dito sa puso natin, tapos magbow tayo. Para as a sign of hi and hello, ganyan na lang tayo. Huwag na tayo mag-fist bump because etong fist natin, baka may COVID yan Tapos makipag-fist bump ka doon sa isa, dinilipat mo na yung COVID doon sa isa because there's contact. If you do elbow, contact doon. Tas bumahin ka. Di ba? Tapos wala kang face mask. Nakuha natin. So, as much as possible, sa ating mga kababayan, PA, Doc, let's try to push a whole province which is very safe from COVID. So, we try to practice face mask, yung face shield, social distancing, alcohol, washing of the hands. Ang napansin ko rin, Doc, one of the things na iiwasan ng ating mga kababayan, naka-face mask ka nga. Pag magsasalita ka, ibababa mo yung face mask mo. Wala na rin bisa yung face mask. Because that's the point of wearing a face mask. Para yung mga droplets from your saliva won't come out. Pag makipag-uusap ka, baba mo yung face mask mo, nilabas mo rin. It doesn't serve its purpose. So, yun yung PA Mike, may ka kay Doc Jerry? Ayun lang, kasi nga Doc Jerry, dahil nga siguro may parang false sense of security mga tao dito dahil nga sinasabi one of the safest, tapos konti lang yung mga cases natin. Papansin ko lang marami tayong mga kababayan dito na hindi naka-face mask pa rin. So, ano Doc Jerry yung sa tingin mo yung parang ma-advise mo sa ating mga kababayan para lang to remind them kung gaano kaseryoso po itong virus na to pag magkaroon po sila nito, ma-infect po. Tama. Para makita lang po nila yung seriousness po ng sakit na ito, kung ano yung mangyayari sa kanila po. Tulad po nung sinabi kanina ni Congressman, no? Sa ngayon kasi, and this is especially true
sa Europe at outside the Philippines. No? And I think hindi malayo na sa one of these days, yung mga lugar natin na marami ang kaso, ganito na rin ang datos na lalabas. No? Totoo yun, nag-mutate na kasi yung virus, no, from its original form. At because of that mutation, totoo yun, naging mas infective siya. 9 times. That is accurate information. No? Na 9 times more infectious than the previous form. So, yung to answer your question mo, PA, no? Ang unang iisipin na lang natin, no, sa ating mga kababayan, ang unang pinoprotektahan natin sa pagsunod noong minimal standards, no? And now nga, I agree 100% na i-push natin yung face shield, ay ang unang pinoprotektahan natin yung ating mga sarili at yung ating mga kapamilya. So, doon pa lang sa pag-isip natin ng ganong punto at pag-iisip, ay dapat talagang sundin natin yung sinasabi ng Department of Health at saka WHO. Kasi sila yung eksperto eh. Siyempre, may ilang mga nag-question, pero sa akin, ang paniniwalaan mo pa rin yung siyensya, no? Yung science. At yung mga sinasabi natin, yung sinabi mo kanina, correct yun. No? Sundin lang natin yon, yung 4 na yan. At we will be good. Alright. Thanks, Doc. And siguro, PA Mike and Doc, kagaya ng sinabi ko, I'll be giving recommendations also. Parang yun sa Doc, siguro tingnan na rin natin in the coming days yung mga restaurants natin, yung sa mga accommodations, on how they implement yung mga safety at health protocols because 'di ba, bukas na yung mga restaurants natin ngayon 'di ba, PA Mike? Yes. So we allow them to open, we allow them to serve. I think nag-aano na rin sila, ina-allow ng dine-in, I think, sa mga restaurants. So, I think yung mga, kung pumunta kaya sa Manila, yung mga restaurants doon may acrylic shield sa harap. So, pagkakain ka, may nakaharang na acrylic shield. I know it's expensive, but kung kakayanin ng mga restaurants natin maglagay nun, it's for the best para mas maprotektahan. But at the end of the day, kailangan tingnan siguro natin yung mga how they prepare the food. Di ba? Yung mga nagpre-prepare, kung naka-protective gear ba sila, kasi nakakatakot di ba? Food kasi, we don't know yung kinakain natin, baka meron. So, napakaganda. Although, ubus na yung time natin, I would have asked a lot more questions. But at the end of the day, yun lang yung gusto natin ipaabot sa ating mga kababayan, Doc? Na this virus is really dangerous. We have to repeat, it is 9 times more infectious kesa nung nagsimula siya. So, kahit sabihin natin, Doc, di ba? Kahit sabihin natin, asymptomatic naman ako malakas katawan ko, baka mild case lang ako. Ikaw nga mild. Pag uwi mo sa bahay, yung tatay at nanay mo na more than 60 years old, 70 years old, merong underlying sickness, vulnerable, high risk, delikado. Yung mga bata, kahit sabihin mo malakas ang kanilang immune system, hindi rin natin masasabi. So tama sinabi ni Doc Jerry, you should think of your family sa panahon na ngayon. Huwag po tayo baliwalain natin. Baliwalain natin itong virus na to because this is really a killer and a deadly virus. So sa lahat ng mga kababayan, lahat po kayo, pinapaalalahanan namin, pangalagaan ang inyong sarili, health-wise, mental-wise, medyo malaki ang epekto, Doc? Kung sakali magkaroon tayo ng programa sa hospital o sa PHO, gawa natin ng parang mental, yung tawag dito, yung parang ayusin natin yung how people think in times of kasi pag naka-quarantine ka sa bahay, di ba? Medyo maano. So, maraming salamat, Doc Jerry, sa iyong oras. Doc. Yan nakita niyo mga kababayan. Ganito na tayo Doc we'll push for this type of greeting in the province. Let us not do fist bumps. Let us not do elbow bumps. As much as possible, no contact physically.
Yung sa mga mag-asawa, sigurado may physical contact yan. Yan sila pwede. Kasi sa bahay, I'm sure you don't have to wear your mask or your face shield unless you're a suspected COVID carrier. Pero kung wala, in the house, it's okay. Pero pagdating sa labas, yung nakakahalubilo natin, yan ang delikado. So again, PA Mike, pasalamatan naman Again, Doc Jerry, salamat po at sinamahan niyo po kami dito. Marami po kami siyempre natutunan at siyempre ang ating mga kababayan. So maraming salamat for your time. Oh, thank you. So ngayon, siyempre meron tayong contest palagi tuwing natin. I have a question. Ito medyo mabigat. Yung mga questions kasi namin dati, Doc Jerry, medyo madadali. Pero kung ano ba yung prize muna yung mabibigyan Ay, sa oo nga contest? pala. Para ganaan naman yung mga nanonood sa atin. Paabot nga nung prize para makita prize. nila. Ayan. Yung last show namin, namigay kami ng cellphone and Smartphone, no? And true enough, we're still giving away. Ayan, pakita mga PA Mike. Oh, eto Ayan, isang smartphone, no? So, wow. napakaganda nito. Tatak Duterte, smartphone. Duterte. So, ang first question natin for today, how many times more infectious? Yan, ha? How many times more infectious is the COVID-19 virus? So, that's the question. So, while waiting for the first one to get the right answer, PA Mike? So, yun. So after, magbabalik po muna tayo, makalipas sa mga ibang mapatalastas, pero pagbabalik po natin, ipapakilala po natin ang bagong provincial director po ng ating PNP. So maraming salamat po, Doc, sa inyo. Thank you, Doc Jerry. So Thank you. kita-kita po ulit tayo. Thank you. Sabon at tubig pa rin ang the best. Naalarma na ba kayo sa pagdami ng kaso ng coronavirus o COVID-19? Don't panic. Alamin kung paano labanan ng virus. Kung ito ay giyera, kailangan mo ng armas at bala. Siguraduhin meron ka nito sa inyong bahay, opisina, sasakyan, sa bag at sa bulsa. Tissue. Alcohol. At syempre, face mask. Kapag galing sa labas, maligo muna at magpalit ng damit bago makipag-bonding sa iyong pamilya dahil love mo sila. Help! Huwag muna magtsikahan habang kumakain para iwas spread ng virus sa talsik ng laway natin. Layo-layo muna pag may time. Practice social distancing. Pare! Sorry, pare. Bakit? Yung virus na yan? Hindi tayo tatablan niya, matibay tayo, pre. Pare, iba pa rin ang nag-iingat. Remember, nasa huli ang pagsisisi. Wala mo ng shake hands or beso-beso, huwag lang sana sasama ang loob. Basta, friends pa rin tayo. Gumamit ng ballpen o ng siko sa pagpindot ng elevator keys at buttons. Magagdan na lang tayo. Iwas virus kapag exercise ka pa. Sa panahong gaya nito, mainam na iwasan muna ang pagpunta sa matataong mga lugar, mga pagtitipon at pwede ring tumanggi sa mga imbitasyon. Kung hindi naman maiiwasang lumabas, tandaan ang mga sumusunod. Gumamit ng alcohol o maghugas ng kamay, pagkatapos humawak ng pera, doorknobs at iba pang bagay na maaaring kapitan ng COVID-19. Iwasang hawakan ang inyong muka, lalo ng ilong, ang bibig at ang mga mata. Gumamit ng tissue kung kinakailangan. Kung ikaw naman ay babahin o uubo, gumamit ulit ng panyo, tissue o bumahin o umubo sa siko. Kumain ng masusustansyang mga pagkain, maging malinis sa katawan at mag-ehersisyo. Maging mapagmatyag, pairalin ang malasakit sa kapwa at manalangin tayo sa may kapal na mapagtagumpayan natin ang labang ito. Huwag hayaang manaig ang nerbiyos. Sapat na kaalaman at tamang aksyon ang kailangan. Sama-sama natin labanan ang virus. Mag-uulat sa taong bayan, sasagutin ang mga napapanahong usapin, kakapanayamin ang iba't ibang opisyales ng lokal o nasyonal na pamahalaan. Samahan si Congressman Lord Alan Velasco
at Provincial Administrator Mike Velasco sa programang Love on Air. Love on Air. Tuwing alas 4 hanggang alas 5 ng hapon every other Thursday sa Marinduque News Network Lucky 7 Channel 3. Love on Air. Love on Air. At nagbabalik po tayo sa Love on Air. Ako po si PA Mike Velasco at kasama ko po si Kong Lord Alan Velasco. Kanina po ay nakapanayan po natin ang Provincial Health Officer po natin na si Dr. Jerry Caballes. At ngayon naman po ay makakasama po natin ang bagong-bagong Provincial Director po ng Marinduque PNP. Siya po ay si Police Colonel Wilson Santos. Kamusta po, sir? Magandang umaga po kay Congressman Lord Alan Velasco, sir. Kay PA Mike Velasco, sir. Magandang araw po, sir. So, sir, para sa mga ating kababayan, siyempre, ngayon lang po nila kayo makikita, pwede po niyong ipakilala sarili niyo po, ano pong background niyo po, saan po kayo, saan probinsya po kayo nanggaling, mga ganun pong informasyon. Sa lahat po ng mga nanonood at nakikinig po sa programa po ni Kong at ni PA, ako po si Police Colonel Wilson A. Santos II, na ako po ay tubong Pampanga. Bago po ako mapunta sa Marinduque PPO, ako po ay Chief ng Regional Personnel Records Management Division at ng Regional Headquarters Support Division ng PRO Mimaropa. Ako po ay graduate ng Philippine National Police Academy class ng 1997. At prior naman po sa assignment ko dito sa PRO Mimaropa, ako po ay na-assign sa iba't ibang bayan po ng PRO 3. At galing din po ako sa Special Action Force. Yun po ang aking force assignment na doon din po tayo naka-experience at na-develop ang ating kakayahan bilang police po. Sa Pampanga po ako ay naging Chief of Police, Intel Officer, at staff officer ng PPO. Sa Bataan PPO po ako naging intel officer for almost 2 years. At na-assign din po ako sa Nueva Ecija PPO na naging ako po ay intel officer din at chief of police ng Talavera PPO. Ang aking pong promotion sa police colonel ay nakuha ko po sa PNP Aviation Security Group. Nakabase po ako sa Zamboanga for almost 2 years. And then dito na po ako na-assign sa Mimaropa. Actually mag 1 year pa lang po ako dito sa PRO Mimaropa. At ako po ay nagagalak, nabigyan po ako ng pagkakataon na makapag-serbisyo dito po sa probinsya po ng Marinduque. Wow. Talaga sa dami ng pinagdaanan ni Police Colonel So sir, si PD Landicho, yung pinalitan niyo po, do you know actually where he was transferred? Yes sir, actually si Colonel Landicho po ay direct upper class ko sa academy. Siya po ay class 96 At siya po ay mapupunta sa Camp Crame. I think para pong siya ay sa finance service sir. Okay. So you graduated from PNPA. Ano kasi ako, Colonel ginawa ko sa class ng 98 ng Kabalikat, sinama. Ano tawag doon, Colonel? Honorary member, sir. Honorary member. Ginawa ko ng honorary member ng PNPA class 98. 97 pala kayo, sir. Okay. So, ang ganda rin PA because si Colonel ay from the region of, he served for 1 year sa regional ng natin. Oo. So at least medyo he has a lot of knowledge already and information about the island. So anong plano mo sa probinsya natin, Colonel? Kasi ang Marinduque has been for the longest time one of the most peaceful provinces in Marinduque. So may ba tayo action plan on how we're going to pursue this or maintain this? And also, do you have an action plan also when it comes to sa ating mga efforts with the COVID, sir? Yes, sir. Una-una, sir, considering po na
we are under the pandemic problem po, ano, sir? I will see to it, sir, na itong ating mga kababayan po, sa tulong po ng ating mga kapulisan, sisigurutin po, sir, natin na maging maligtas ang ating mga kababayan dito sa Marinduque, no? Sa pamamagitan po ng yung part po ng PNP ay continuous po yung aming dissemination doon sa tinatawag po nating biosafety plan sa pagsusot po ng face mask, ito pong ganitong klaseng Face shield. tapos in coordination with of course, the LGU, other law enforcement agency, na bantayan po ang ating mga borders. Kasi po, usually, dito po nagmumula yung sakit po eh. Pag po hindi natin kasi babantayan ang ating mga entry points na mabuti, baka po tayo ay malusutan. Isa sa mga tinitingnan ko po kasing magandang gawin natin dito, yung paitingin natin yung sa intelligence. At at the same time, coordination with the other places para ma-monitor po natin. At lalo din natin yung importante po kasi yung pag-record ng lahat ng mga pumapasok dito sa probinsya natin, kailangan po ay documented lahat. At pag meron po tayong na-monitor na nag-positive, madali na po yung tinatawag nating contact tracing. Sa PNP po kasi, isa sa mga activities na ginagawa natin yung contact tracing eh. If ever po na nagkaroon po tayo ng positive, ang PNP and other LGUs na kasama po natin from down to the municipal level, down to barangay level, kailangan alam na po natin yung mga tao na pupuntahan na naging nakasama nung naging positive. At the same time po, kailangan din po natin na protektahan siyempre po yung ating mga frontliners. At ako po yung nagpapasalamat na i-report po sa atin ng ating mga kasamahan sa PPO na sa si Butihing Governor ay sinasagot po niya yung lahat po ng kinakailangan nating kapulusan para po ay makapag-perform tayo. Yung kamukha po nung, dapat po kasi di ba pag tayo ay nagpe-perform, pinapatupad natin yung ating tungkulin. Kailangan po ang unang-unang safe yung pong frontliners. Kasi Colonel, kung wala yung frontliners natin, wala nang haharap sa ating mga patients. Pero kaya nga tama, napakaganda at sa mga sinabi niyo po, Colonel. One of the things kaya kasi sabi ko kanina sa usapan, 'di ba, PA natin kay Doc Caballas, one of the things na I'm pushing for is the face shield. So, ilan ba ang miyembro natin sa PNP ngayon? Meron po tayong 308 na sa lahat kasama. Uniformed and non-uniformed personnel. New uniformed and non-uniformed personnel. Siguro, PA, wala kasi si Governor. Sasagutin ko na lahat ng face shields nung 308 nyo, sir, para naman protektahan ng todo. Because this is my ngayon is to protect each and every Marinduqueño. So, we'll try to I'll provide siguro mga next week padala ko na yung mga face shields para magamit ng PNP. So, yun, napakaganda, no? At least sinabi nga ni PD, one of the things na kailangan talaga natin makuha is yung each and every person coming in na Marinduque, meron tayong information. At napakaganda, if you heard kanina PA, he came from Bataan sa Intel Group, nag-head siya ng Intel Group sa Bataan. Very good friend ko po kasi si Governor Abet Garcia, mga Garcia doon. So, okay, napakaganda ng background. So, yun ang one of the things also na gusto ko rin PD, because alam mo naman, itong Marinduque, pahingahan ng mga NPA ito ng Quezon. So, protecting the borders of Marinduque, syempre, at this time, although nakafocus tayo sa COVID, we cannot take out the fact na meron pa rin mga ibang mga bagay-bagay na we have to focus on, just like sa NPA. So, sa tingin ko nga, PD, one of the things na I really wanted to push for, and I was telling PA Mike and the Governor, na yung borders nga natin, specifically yung mga patrol, island eh. So, we have to strengthen our sea patrols. Sa tingin ko, more of that. One, to be able to stop yung mga NPAs from coming in, yung mga leftists natin dyan, or
at the same time, protect our waters. Kasi yung mga illegal fishing na pumapasok sa territorial waters, kasi para lakasin natin yung bantay dagat, it has to have the police with them to be able to catch these. So yun yung mga bagay-bagay na I'm looking at right now, Colonel, para hopefully with the help of your leadership ngayon sa PNP Marinduque, maayos po natin yun. Yes, actually, sir, during our command conference po last Monday, I was briefed by Chief of Police, particularly dun sa shoreline areas. Meron po silang rito, meron po kayong sabi yung PNP, yung Bantay Shoreline. Kaya yun po yung nasabi ko sana na palalakasin po namin with the help of our force multipliers. Kasi po I'm planning to enhance and innovate programs pertaining to the recruitment of our agent. Kasi po yung meron po tayong action agent na pinatawag na masasabi po natin sa atin. Isa po kasi sa paraan para makakuha natin yung action agent, kailangan po natin silang mag-background check, and if ever po na yung mga tao na yun ay malinis or clear, nasa atin po talaga, so sila po ang i-deploy natin dun sa sir, sa mga laylayan, kaya po nabanggit po sir na palagpat yung sa intelligence, para sila ang magiging eyes and ears for every barangays. Sir, may question ako dyan. Civilian po yan, Civilian. May allowance ba yan? Actually, sir, pwede naman po pwedeng voluntarism po yung sir. Voluntarism also. Ang nabanggit naman po na sa atin ng ating mga chief of police, very cooperative po yung ating mga barangay po dito. Kasi po dapat sir, separate yung ma-recruit natin na barangay tanod, tapos mga community, at tapos yung agent natin. Para sana, para marawak. Iba-iba yung level. Iba-iba yung level ng nila, tama. Sir, question. Would the training of tanods be under the PNP? Yes, sir. When it comes to the information gathering, sir. Information. How about yung, kasi alam naman natin yung trabaho ng tanod is mostly around the peacekeeping sa mga barangays. May naging programa na ba ang PNP na kahit papano train a little itong mga tanod? Sa tingin ko maganda yata yan, sir. If we have the enough personnel na we can train, we have a program to train the tanods all over the province para mas gumanda yung kanilang peacekeeping. Actually, sir, meron po tayong tinatawag na Barangay Peacekeeping Action Team na pwede po natin silang i-organize, i-mobilize, but before that, kailangan po natin silang i-train through yung meron po tayong yung sa intervention techniques kung paano mag-aresto. Yes. Ton. Yan. Pagka wala na pong police dun sa kanilang barangay, sila po yung police. They will act, yes. They will perform kung ano po yung mandated na trabaho nila, at independent po sila. And then yung police, pagka talagang hindi na po kaya, doon po ang papasok ng ating kapulisan. Okay yun, PD, ang siguro will suggest to the governor, we can create a program man lang for training. Pag medyo nag-die down na ng konti itong COVID-19 na to, we'll create a program through the joint efforts of the PNP and the provincial government. Baka the provincial government can fund kahit papaano yung pag-seminars kasi po yan, maraming So baka the provincial government para naman matrain ulit natin ang ating mga tanod kasi papalit-palit rin yung mga iba dyan po, Maganda yun. So, PA Mike, may gusto ko pang alamin Yes, ko PD. With regards naman siyempre at this time ng pandemic, di ba? Medyo may mga konti tayong kababayan na medyo pasaway na nakikita ko, hindi sinusunod yung mga basic protocols po natin. Paano po ng ating kapulisan po matutulungan po yung provincial government para maiwasan po yung pag-spread po ng virus po? Yes, actually po sir, meron po tayong tinatawag na na quarantine control points kada borders na ini-implement po namin ngayon. Meron po tayong police doon na nagbabantay, at sinabihan po natin ang ating mga chief of police para maging
maayos yung ating kanilang pag-prevent ng spread ng disease, ano. Isa po sa mga dapat nating yung dapat po kasi magkaroon ng bandilyo. Meron po kasi kami tinatawag na offline bandilyo na nag-iikot sa mga barangay at sinasabihan yung mga kababayan po natin na pagka binawalan po na wag lumabas, wag lumabas. Kapag naman po kayo kailangan yung lumabas, dapat po ay kayo ay sapat yung inyong equipment na meron kayong face mask, merong face shield, same time lagi pong naghuhugas ng kamay, alcohol. At with regards naman po dun sa may mga violators, yung talaga pong matigas ang ulo, meron po kaming record po kami dito na 94 yung nahuli natin sa violations of curfew. This is all over the province, PD? Yes, sir. Yes, po. Yes, sir. Ang intervention naman po dyan ay una, first offender, sinasabihan po natin na ganito, bawal kayo, konting background about pandemic, and then pinapawi po yung iba, pinapawi naman para hindi naman po sila ilagay sa kulungan. Bisan kinakausap lang naman po yung mga yan eh. PD, bago tayo magpatuloy, pakisuot muna yung face mask. Very particular ako eh. At pinupush natin, sorry. Pero PD, ang sabi ko nga, nakita naman kasi natin yung nangyayari sa US, di ba? Nakita naman natin yung sinatawag nilang police brutality, di ba? Yung nangyaring ganon. So, ang pakiusap ko sana rito sa ating probinsya, yung, ano ba ng term doon, yung maximum tolerance ba yan? Yan. So, sana ganun yung pagtrato natin sa ating mga kababayan. Although, sabihin nga natin, maraming matigas ang ulo, maraming pasaway. So, at least maximum tolerance tayo. I don't want to see sana, PD, yung whatever happened in the US would happen specifically rito sa probinsya natin. Napakababait ng mga kababayan natin, mga Marinduqueño, and I don't want anything like that happening here, ano? Unless necessary na self-defense talaga nung ating mga PNP, di understandable yon. But yung, siyempre, yung mga at sa mga kababayan naman, wag naman po tayo pasaway. Yun lang naman ang natin eh, di ba? Wag tayo pasaway. Maraming salamat. So, I guess nakilala nyo na po ang ating bagong PD. Nag-promise po siya sa atin na he'll keep the peace. Yung pagiging nating most peaceful province of the Philippines, ayan. We'll try to maintain it, and I'm sure with the new leadership of the PNP, ma-maintain po natin na one of the most peaceful provinces. Yes. At napakalaki ng role ng magiging PNP, PA Mike, mainly because once this pandemic is over, hopefully it's over by next year, Marinduque is pushing kasi PD to be one of the best tourist destinations sa country. So with that, with the incoming and the influx of a lot of tourists coming in the province, we mostly need a lot of the help of the PNP to keep the peace. So yun lang mga taga-panood, mga kababayan. Okay na po. Kung may tatanong ka pa, PA Mike? Wala na akong. Okay, so I think we've got it all covered. We'll just wait for the coming months sa performance ni PD. I think based on his background, and I believe based on his background, he will do well in keeping the peace and promoting safety in the whole province at sa pagpigil sa paglaganap ng COVID-19. So again, eto na naman tayo sa punto. Kanina nagbigay na po tayo ng premyo for the first part. We have another part now, yung second question natin. Okay. Para sa... Pakita nga natin ulit yung cellphone, PA Mike. Nasa may cellphone. Ako ba magtatanong? Ikaw, gusto mo? Ikaw na. Ako nagtanong kanina eh. Ako naman magtatanong ngayon. Ito yung cellphone, yung sa Tatak Duterte na the first one to comment. Diba? The answer. Okay. So, makinig kayo the first one to comment yung mananalo nito. So, yung question ko, ano ang pangalan ng bagong Provincial Director ng PNP na Marinduque? Ayan. Uulitin ko po, ano po ang pangalan ng ating bagong Provincial Director ng PNP? So, yung una pong sumagot ay mapapanalunan po to. So, magbabalik po tayo after this commercial break. Salamat po. Sabon at tubig pa rin ang the best. Naalarma na ba kayo sa pagdami ng kaso ng coronavirus o COVID-19? Don't panic. Alamin kung paano labanan ang virus. Kung ito ay giyera,
kailangan mo ng armas at bala. Siguraduhin meron ka nito sa inyong bahay, opisina, sasakyan, sa bag at sa bulsa. Tissue, alcohol, at syempre, face mask. Kapag galing sa labas, maligo muna at magpalit ng damit bago makipag-bonding sa iyong pamilya dahil love mo sila. Help! Huwag muna magtsikahan habang kumakain para iwas spread ng virus sa talsik ng laway natin. Layo-layo muna pag may time. Practice social distancing. Pare! Sorry, pare. Bakit? Yung virus na yan? Hindi tayo tatablan niya, matibay tayo, pre. Pare, iba pa rin ang nag-iingat. Remember, nasa huli ang pagsisisi. Wala mo ng shake hands or beso-beso, huwag lang sana sasama ang loob. Basta, friends pa rin tayo. Gumamit ng ballpen o ng siko sa pagpindot ng elevator keys at buttons. Maghagdan na lang tayo. Iwas virus kapag exercise ka pa. Sa panahong gaya nito, mainam na iwasan muna ang pagpunta sa matataong mga lugar, mga pagtitipon at pwede ring tumanggi sa mga imbitasyon. Kung hindi naman maiiwasang lumabas, tandaan ang mga sumusunod. Gumamit ng alcohol o maghugas ng kamay, pagkatapos humawak ng pera, doorknobs at iba pang bagay na maaaring kapitan ng COVID-19. Iwasang hawakan ang inyong muka, lalo ng ilong, ang bibig at ang mga mata. Gumamit ng tissue kung kinakailangan. Kung ikaw naman ay babahin o uubo, gumamit ulit ng panyo, tissue o bumahin o umubo sa siko. Kumain ng masusustansyang mga pagkain, maging malinis sa katawan at mag-ehersisyo. Maging mapagmatyag, pairalin ang malasakit sa kapwa at manalangin tayo sa may kapal na mapagtagumpayan natin ang labang ito. Huwag hayaang manaig ang nerbiyos. Sapat na kaalaman at tamang aksyon ang kailangan. Sama-sama natin labanan ang virus. Mag-uulat sa taong bayan, sasagutin ang mga napapanahong usapin, kakapanayamin ang iba't ibang opisyales ng lokal o nasyonal na pamahalaan. Samahan si Congressman Lord Alan Velasco at Provincial Administrator Mike Velasco sa programang Love on Air. Love on Air. Tuwing alas 4 hanggang alas 5 ng hapon, every other Thursday sa Marinduque News Network, Lucky 7, Channel 3. Love on Air. Love on Air. So nagbabalik po tayo ngayon sa Love on Air. Kanina po ay mga guest po natin, si Dr. Jerry Caballes, ang Provincial Health Officer po natin. At syempre ang pinakilala po natin ang pinakabagong Provincial Director ng PNP po natin na si Police Colonel Wilson Santos. So bago po lahat, papaalalahanin ko po sa ating mga kababayan, ngayong July 24 po ang State of the Province address po ni Governor Velasco para magre-report po siya sa anong mga nangyayari po sa first year po ng kanyang administrasyon. So kung may mga paalala ka ba sa ating mga kababayan? Ang dami ko na nasabi kanina, pero at the end of the day, gusto ko lang sana sabihin sa ating mga kababayan, although naka-MGCQ tayo, always remember, ang kalaban po natin rito ay hindi nakikita. 1. 2. Hindi natin alam kung sino ang may virus. Because kahit asymptomatic, meron yan. Pangatlo, ang tanging lang natin magagawa is bantayan natin ang ating mga sarili-sarili. So again, I would want to advise everyone to wear a face mask. If you wear a face mask, wear it properly. Kung magsasalita ka may face mask. You do not talk to people, bababa mo yung face mask mo. Because edi nag-face mask ka pa. 2,
if you can have a face shield, wear a face shield. Number 3, always sanitize. At number 4, social distancing po palagi. Always social distance. Palagi po natin isipin ang ating mga mahal sa buhay. Kung lalabas po tayo, hindi po natin alam kung pagbalik natin sa ating bahay ay may dala-dala na tayong virus. So ang tanging panlaban natin ay i-practice ang mga minimum health protocols. At ito na po yun yung mga nabanggit ko. So sa inyo lahat, ito na naman po ang aming show. Nag-discuss po tayo mga ilang issues, and again, in the coming episodes, we'll be discussing other issues na very relevant po sa ating mga kababayan. So PA Mike? So yun lang, Kong. So dito po nagtatapos ang aming programa. Magkita-kita po tayo sa next episode ng Love on Air. Congratulations po doon sa mga winners po ng bagong mga cellphone. Makikita nyo po yan sa, sa ilalim na screen nyo. Parang ayaw mo ibigay yung cellphone Congratulations sa mga nakikinig po sa atin. So yung mga nanalo ay nag-flash na po sa screen. Yung mga pangalan nyo sa inyo lahat, congratulations. So again, this is Congressman Lord Alan Velasco together with PA Mike Velasco. And this is Love on Air. God bless Marinduque. Sabon at tubig pa rin ang the best. Naalarma na ba kayo sa pagdami ng kaso ng coronavirus o COVID-19? Don't panic. Alamin kung paano labanan ang virus. Kung ito ay giyera, kailangan mo ng armas at bala. Siguraduhin meron ka nito sa inyong bahay, opisina, sasakyan, sa bag at sa bulsa. Tissue. Alcohol. At syempre, face mask. Kapag galing sa labas, maligo muna at magpalit ng damit bago makipag-bonding sa iyong pamilya dahil love mo sila. Help! Huwag muna magtsikahan habang kumakain para iwas spread ng virus sa talsik ng laway natin. Layo-layo muna pag may time. Practice social distancing. Pare! Sorry, pare. Bakit? Yung virus na yan? Hindi tayo tatablan niya, matibay tayo, pre. Pare, iba pa rin ang nag-iingat. Remember, nasa huli ang pagsisisi. Wala mo ng shake hands or beso-beso, huwag lang sana sasama ang loob. Basta, friends pa rin tayo. Gumamit ng ballpen o ng siko sa pagpindot ng elevator keys at buttons. Magagdan na lang tayo. Iwas virus kapag exercise ka pa. Sa panahong gaya nito, mainam na iwasan muna ang pagpunta sa matataong mga lugar, mga pagtitipon at pwede ring tumanggi sa mga imbitasyon. Kung hindi naman maiiwasang lumabas, tandaan ang mga sumusunod. Gumamit ng alcohol o maghugas ng kamay, pagkatapos humawak ng pera, doorknobs at iba pang bagay na maaaring kapitan ng COVID-19. Iwasang hawakan ang inyong muka, lalo ng ilong, ang bibig at ang mga mata. Gumamit ng tissue kung kinakailangan. Kung ikaw naman ay babahin o uubo, gumamit ulit ng panyo, tissue o bumahin o umubo sa siko. Kumain ng masusustansyang mga pagkain, maging malinis sa katawan at mag-ehersisyo. Maging mapagmatyag, pairalin ang malasakit sa kapwa at manalangin tayo sa may kapal na mapagtagumpayan natin ang labang ito. Huwag hayaang manaig ang nerbiyos. Sapat na kaalaman at tamang aksyon ang kailangan. Sama-sama natin labanan ang virus. Mag-uulat sa taong bayan, sasagutin ang mga napapanahong usapin, kakapanayamin ang iba't ibang opisyales ng lokal o nasyonal na pamahalaan. Samahan si Congressman Lord Alan Velasco
at Provincial Administrator Mike Velasco sa programang Love on Air. Love on Air. Tuwing alas 4 hanggang alas 5 ng hapon every other Thursday sa Marinduque News Network, Lucky 7, Channel 3. Love on Air. Love on Air. Mag-uulat sa taong bayan, sasagutin ang mga napapanahong usapin, kakapanayamin ang iba't ibang opisyales ng lokal o nasyonal na pamahalaan. Samahan si Congressman Lord Alan Velasco at Provincial Administrator Mike Velasco sa programang Love on Air. Love on Air. Tuwing alas 4 hanggang alas 5 ng hapon every other Thursday sa Marinduque News Network, Lucky 7, Channel 3. Love on Air. Love on Air. Kami po ay frontliners mula sa Barangay Huangan, Torrijos, Marinduque, patuloy na lumalaban sa COVID-19. Ako po si Leandro Montevergen, Kapitan ng Barangay Matayatuya, patuloy na lumalaban sa COVID-19. Ang akin pong paalala, manatilis po kayo sa inyong bahay. Huwag lumabas kung hindi kailangan. Ako po si Fire Officer 3 Edpiljan Operlas mula sa Bureau of Fire Protection, patuloy na lumalaban sa COVID-19. Ang aking pong paalaala sa inyo ay huwag po tayong maging pasaway sa ating pamahalaan, sumunod sa mga sinasabi ng ating mga nakakataas na opisyal at sundin kung ano ang mga nararapat gawin upang tayo ay makaiwas sa COVID-19. Ako po si FO1 Ian Chris Narvaez mula sa Magpog Fire Station, patuloy na lumalaban sa COVID-19. Ang aking paalala, manatili sa inyong mga tahanan at huwag lumabas kung hindi kinakailangan. Isang ligtas na araw sa ating lahat. Ako po si FO1 Rondel P. Perlas mula sa Bureau of Fire Protection, lumalaban sa COVID-19. Ang aking paalala ay manatili po kayo sa inyong mga bahay. Huwag lumabas kung hindi kinakailangan. Maraming salamat po. Ako po si Miguel Labay mula sa Mugpog Rural Health Unit, patuloy na lumalaban sa COVID-19. Ang aking pong paalala sa inyo ay manatili sa inyong mga bahay upang maiwasan ang pagkalat ng sakit. Ako po si Police Lieutenant Erwin Guyada mula sa 2nd Platoon Mobile Force Camp Platoon ng Marinduque Police Provincial Office. Patuloy na lumalaban laban sa COVID-19. Ang aking pong paalala, manatili po kayo sa inyong bahay, huwag lumabas kung hindi naman kinakailangan. At hinihiling po namin sa inyo na manatili tayong sumunod sa itinakda po ng ating enhanced community quarantine upang matapos po nating labanan ang COVID-19. Ako po si Police Lieutenant Rodwin Libelo, wasi ng Binavista Municipal Police Station, patuloy na lumalaban sa COVID-19. Ang akin pong paalala, manatili po kayo sa inyong mga bahay, mga kababayan. Huwag na po tayong lumabas kung hindi kinakailangan para po sa ating kaligtasan. Sa kadahilan ng ating pong kinakalabang kalamidad o sakit ay hindi po natin nakikita. O mangyayari pong makipag-kooperasyon sa ating mga barangay official, sa ating pong mga nasa community enhanced checkpoint, tayo po ay makipag-ugnayan para po sa patuloy na kaligtasan ng ating mga kababayan. Maraming salamat po at sana po ay patuloy tayo maging ligtas at tayo ay makasurvive dito sa ating pinaglalaban na virus na ito. Salamat po. Ako po si Police Senior Master Sergeant Benjamin L. Adera Sr. mula po sa impila ng Pulisya ng Bayan ng Gasan na patuloy na lumalaban sa COVID-19. Ang inyo pong pag-ikiisa ay isa pong malaking bagay na may tulong natin sa ating gobyerno. Ang aking pong paalala ay manatili po tayo sa ating pamamahay upang hindi po tayo mahawa. At yun na po. Maraming salamat po. Ako po si Police Senior Master Sergeant John Winston Rabanera mula sa Torrijos Municipal Police Station, Torrijos, Marinduque. Patuloy na lumalaban sa COVID-19. Ang akin pong paalala, stay at home, save lives.
Ako po si Raymond Licaros mula sa Mugpog Rural Health Unit, patuloy na lumalaban sa COVID-19. Paalala po muli sa ating mga kababayan dito sa Gasan, ang ating kapulisan po ay patuloy na umiikot at nagpapatupad ng lahat ng protocols na kinakailangan natin upang masugpo natin itong COVID-19. Kaya humihingi po kami ng inyong paikioperasyon para kami ay matulungan nyo rin at masaituparan ang lahat ng aming ginagawang trabaho. Ang lahat po ng ginagawa namin ito ay para sa inyo at para sa inyong pamilya. Sana po bigyan nyo kami ng magandang pagkakataon para patuloy natin labanan itong COVID-19. Maganda na rin po ang naging resulta ng ating pakikipaglaban sa COVID-19. Tuloy-tuloy lang po natin ibigay ang ating pagiging disiplina at patuloy rin po nandito ang gobyerno, bibigyan po kung anong kailangan para sa inyo. Maraming pong salamat. Tamang paraan ng paghuhugas ng kamay. Ang wasto at regular na paghuhugas ng kamay ay mabisang paraan upang makaiwas sa mga sakit. Ito ay makatutulong sa pagpigil ng pagkalat ng virus na nagdudulot ng sakit. Una, basain ng tubig ang mga kamay at sabunin. Ikalawa, sabunin ang mga palad. Ikatlo, sabunin ang likod ng mga kamay. Sumunod, kuskusin ang mga pagitan ng daliri. Ikalima, kuskusin ang mga kuko. Ika-anim, kuskusin ang pagitan ng mga hinlalaki. Pagkatapos, kuskusin ng paikot ang mga dulo ng mga daliri sa magkabilang palad. At panghuli, banlawang mabuti sa malinis na tubig at patuyuin ang mga kamay gamit ang single-use towel o air dryer. Todo laban kontra Coronavirus Disease 2019. Sabon at tubig pa rin ang the best. Naalarma na ba kayo sa pagdami ng kaso ng coronavirus o COVID-19? Don't panic. Alamin kung paano labanan ang virus. Kung ito ay giyera, kailangan mo ng armas at bala. Siguraduhin meron ka nito sa inyong bahay, opisina, sasakyan, sa bag at sa bulsa. Tissue, alcohol, at syempre, face mask. Ligo muna! Kapag galing sa labas, maligo muna at magpalit ng damit bago makipag-bonding sa iyong pamilya dahil love mo sila. Help! Huwag muna magtsikahan habang kumakain para iwas spread ng virus sa talsik ng laway natin. Layo-layo muna pag may time. Practice social distancing. Pare! Sorry, pare. Bakit? Yung virus na yan? Hindi tayo tatablan niya, matibay tayo, pre. Pare, iba pa rin ang nag-iingat. Remember, nasa huli ang pagsisisi. Wala mo ng shake hands or beso-beso, huwag lang sana sasama ang loob. Basta, friends pa rin tayo. Gumamit ng ballpen o ng siko sa pagpindot ng elevator keys at buttons. Magagdan na lang tayo. Iwas virus kapag exercise ka pa. Sa panahong gaya nito, mainam na iwasan muna ang pagpunta sa matataong mga lugar, mga pagtitipon at pwede ring tumanggi sa mga imbitasyon. Kung hindi naman maiiwasang lumabas, tandaan ang mga sumusunod. Gumamit ng alcohol o maghugas ng kamay. Pagkatapos humawak ng pera, doorknobs at iba pang bagay na maaaring kapitan ng COVID-19. Iwasang hawakan ang inyong muka, lalo ng ilong, ang bibig at ang mga mata. Gumamit ng tissue kung kinakailangan. Kung ikaw naman ay babahin o uubo, gumamit ulit ng panyo, tissue o bumahin o umubo sa siko. Kumain ng masusustansyang mga pagkain, maging malinis sa katawan at mag-ehersisyo. Maging mapagmatyag, pairalin ang malasakit sa kapwa at manalangin tayo sa may kapal na mapagtagumpayan natin ang labang ito. Huwag hayaang manaig ang nerbiyos. Sapat na kaalaman at tamang aksyon ang kailangan. Sama-sama natin labanan ang virus.
Mag-uulat sa taong bayan, sasagutin ang mga napapanahong usapin, kakapanayamin ang iba't ibang opisyales ng lokal o nasyonal na pamahalaan. Samahan si Congressman Lord Alan Velasco at Provincial Administrator Mike Velasco sa programang Love on Air. Love on Air. Tuwing alas 4 hanggang alas 5 ng hapon, every other Thursday sa Marinduque News Network, Lucky 7, Channel 3. Love on Air! Love on Air! Gusto po naming magpasalamat sa inyong lahat na patuloy na tumatangkilik sa Best Cafe dahil sa husay ng mga sangkap nito at sa inyong totoong testimonya ay nagawaran ng Golden Globe Awards ang Best Cafe 8-in-1 Coffee bilang Best Organic Herbal Coffee sa buong Pilipinas. Ang kumpanya namang naghatid sa inyo ng Best Cafe ay hinirang din bilang Best Marketing Company in the Wellness Industry at maging si Dr. M na siyang nag-formulate ng Best Cafe ay nagawaran ng Excellence in Entrepreneurship Award at mula naman sa World Council Excellence Awards ay ang Seal of Excellence as Naturopathic Practitioner. Lahat ng tagumpay na ito ay nagpapatunay na ang mga sangkap ng Best Cafe gaya ng malunggay, guyabano, mangosteen, agaricus mushroom, barley grass at stevia ay talagang malaking tulong sa kalusugan ng tao at sa pagpapagaling ng maraming sakit sa presyong makatao para sa lahat ng Pilipino. Best Cafe 8-in-1 Coffee, aprobado ng Food and Drugs Administration. Mamimili sa mga supermarkets at butika. Kami po ay frontliners mula sa Barangay Huangan, Torrijos, Marinduque, patuloy na lumalaban sa COVID-19. Ako po si Leandro Montevergen, Kapitan ng Barangay Matayatuya, patuloy na lumalaban sa COVID-19. Ang akin pong paalala, manatilis po kayo sa inyong bahay. Huwag lumabas kung hindi kailangan. Ako po si Fire Officer 3 Edpil John Operlas mula sa Bureau of Fire Protection, patuloy na lumalaban sa COVID-19. Ang aking pong paalaala sa inyo ay huwag po tayong maging pasaway sa ating pamahalaan, sumunod sa mga sinasabi ng ating mga nakakataas na opisyal at sundin kung ano ang mga nararapat gawin upang tayo ay makaiwas sa COVID-19. Ako po si FO1 Ian Chris Narvaez mula sa Mugpog Fire Station, patuloy na lumalaban sa COVID-19. Ang aking paalala, manatili sa inyong mga tahanan at huwag lumabas kung hindi kinakailangan. Isang ligtas na araw sa ating lahat. Ako po si FO1 Rondel P. Perlas mula sa Bureau of Fire Protection, lumalaban sa COVID-19. Ang aking paalala ay manatili po kayo sa inyong mga bahay. Huwag lumabas kung hindi kinakailangan. Maraming salamat po. Ako po si Miguel Labay mula sa Mugpog Rural Health Unit, patuloy na lumalaban sa COVID-19. Ang aking pong paalala sa inyo ay manatili sa inyong mga bahay upang maiwasan ang pagkalat ng sakit. Ako po si Police Lieutenant Erwin Guyada mula sa 2nd Platoon Mobile Force Camp Platoon ng Marinduque Police Provincial Office. Patuloy na lumalaban laban sa COVID-19. Ang aking pong paalala, manatili po kayo sa inyong bahay, huwag lumabas kung hindi naman kinakailangan. At hinihiling po namin sa inyo na manatili tayong sumunod sa itinakda po ng ating enhanced community quarantine upang matapos po nating labanan ang COVID-19. Ako po si Police Lieutenant Rodwin Libelo, OIC ng Binavista Municipal Police Station, patuloy na lumalaban sa COVID-19. Ang akin pong paalala, manatili po kayo sa inyong mga bahay, mga kababayan. Huwag na po tayong lumabas kung hindi kinakailangan para po sa ating kaligtasan. Sa kadahilan ng ating pong kinakalabang kalamidad o sakit ay hindi po natin nakikita. O mangyari pong makipag-kooperasyon sa ating mga barangay official, sa ating pong mga nasa community enhanced checkpoint,
tayo po ay makipag-ugnayan para po sa patuloy na kaligtasan ng ating mga kababayan. Maraming salamat po at sana po ay patuloy tayo maging ligtas at tayo makasurvive dito sa ating pinaglalaban na virus na ito. Salamat po. Ako po si Police Senior Master Sergeant Benjamin L. Adera Sr. mula po sa impila ng Pulisya ng Bayan ng Gasan na patuloy na lumalaban sa COVID-19. Ang inyo pong pag-ikiisa ay isa pong malaking bagay na maitulong natin sa ating gobyerno. Ang aking pong paalala ay manatili po tayo sa ating pamamahay upang hindi po tayo mahawa. At yun lang po. Maraming salamat po. Ako po si Police Senior Master Sergeant John Winston Rabanera mula sa Torrijos Municipal Police Station, Torrijos, Marinduque. Patuloy na lumalaban sa COVID-19. Ang akin pong paalala, stay at home, save lives. Ako po si Raymond Licaros mula sa Mugpog Rural Health Unit, patuloy na lumalaban sa COVID-19. Paalala po muli sa ating mga kababayan dito sa Gasan, ang ating kapulisan po ay patuloy na umiikot at nagpapatupad ng lahat ng protocols na kinakailangan natin upang masugpo natin itong COVID-19. Kaya humihingi po kami ng inyong paikioperasyon para kami ay matulungan nyo rin at masaituparan ang lahat ng aming ginagawang trabaho. Ang lahat po ng ginagawa namin ito ay para sa inyo at para sa inyong pamilya. Sana po bigyan nyo kami ng magandang pagkakataon para patuloy natin labanan itong COVID-19. Maganda na rin po ang naging resulta ng ating pakikipaglaban sa COVID-19. Tuloy-tuloy lang po natin ibigay ang ating pagiging disiplina at patuloy rin po nandito ang gobyerno, bibigyan po kung anong kailangan para sa inyo. Maraming pong salamat. Magandang hapon po mga kababayan at ito po ang inyong gobernador, Pres B. Velasco, Pres B. Ju. Inaanyayahan ko po kayo bukas sa ating convention center para po sa aking State of the Province address. At dito po iuulat kung ano mga naganap itong nakaraang isang taon simula noong Hunyo 30, 2019 nang ako po ay umupo bilang inyong gobernador. Sana po ay manood po kayo at sumama po kayo sa ating pag-uulat para malaman nyo po ang sitwasyon dito sa ating lalawigan. Kailangan po ang inyong tulong sa ganitong panahon, lalo na po at may krisis tayo sa COVID-19. So, inaasahan ko po kayong dadalo o makikinig at manonood sa ating State of the Province address. Bukas po, alas 9 po sa Convention Center dito po sa Kapitolyo, Buwak, Marinduque. Maraming salamat po. Ingat po tayo. Magandang hapon po mga kababayan at ito po ang inyong gobernador, Pres B. Velasco, Pres B. Ju. Inaanyayahan ko po kayo bukas sa ating Convention Center para po sa aking State of the Province address. At dito po iuulat kung ano mga naganap itong nakaraang isang taon simula noong Hunyo 30, 2019 nang ako po ay umupo bilang inyong gobernador. Sana po ay manood po kayo at sumama po kayo sa ating pag-uulat para malaman nyo po ang sitwasyon dito sa ating lalawigan. Kailangan po ang inyong tulong sa ganitong panahon, lalo na po at may krisis tayo sa COVID-19. So, inaasahan ko po kayong dadalo o makikinig at manonood sa ating State of the Province address. Bukas po, alas 9 po sa Convention Center dito po sa Kapitolyo, Buwak, Marinduque. Maraming salamat po. Ingat po tayo. Magandang hapon po mga kababayan at ito po ang inyong gobernador, Pres B. Velasco, Pres B. Ju. Inaanyayahan ko po kayo bukas sa ating Convention Center para po sa aking State of the Province address. At dito po iuulat kung ano mga naganap itong nakaraang isang taon simula noong Hunyo 30, 2019 nang ako po ay umupo bilang inyong gobernador. Sana po ay manood po kayo at sumama po kayo sa ating pag-uulat para malaman nyo po ang sitwasyon dito sa ating lalawigan.
Kailangan po ang inyong tulong sa ganitong panahon, lalo na po at may krisis tayo sa COVID-19. So, inaasahan ko po kayong dadalo o makikinig at manonood sa ating State of the Province Address. Bukas po, alas 9 po sa Convention Center dito po sa Kapitolyo, Buwak, Marinduque. Maraming salamat po. Ingat po tayo. Magandang hapon po mga kababayan at ito po